So shout out mga kastig. So ito na naman yung another nating episode. Bali ito ay Honda CRV F4i. So kung ilang cc to ay hindi ko pa alam. Tatanungin na naman natin yung tropa natin. Pero ito ay nakakita nyo naman yung pipe nya. So doon tayo. Papakita tayo dito. Sasakyan natin yan mga tol. Shout out mga kastig. So ito yung episode natin na to ay maganda. Dahil ito ay post stroke. Alam ko naman marami ang diehard yan post stroke. So kung gusto mo ang post stroke ay like na rin at subscribe ng vlog natin to. At saka kung alam mo kung ilang cc, comment mo na rin to. Napakasuling to para sa akin. Maganda. Kaya kung gusto mo yung video natin ay like na rin at subscribe ng maliit na channel natin. Grabing init. So ito na nga mga kastig. Ito ay power of dream na tinatawag, di ba? TSR CBR yun ang hindi ko alam. Dunlop, Nissan nakapangalan lang naman. So sa mga alam dyan kung ilang cc, paki-comment na rin ito. Paki-comment nyo na lang kung ilang cc to. Ito naman ay tumakbo noong huling tumakbo pala ito. Nakatakbo pala ito sa Suzuka Circuit 2021 yung huling takbo niya. 4-stroke engine. So apat yung kung ilang cc to ang di ko alam. Siguradong masakit-sakit naman to sa bulsa. So ayan siya, Honda. Nakadual disc brake din siya sa harap. Ganyan talaga yung pormahan ng mga big bike. Para saan kaya to, no? Paki-comment nga kung alam nyo yung para saan dyan. Ngayon ko na naisip, tornilyo lang naman. Talaga ako, tornilyo pala yun. Gandang klase ng racing machine to. So kung ilang cc, pero andyan siya, 6 speed, 1 down, ay di 5 up siya, ganon. So napakaganda, tsaka sariwa pa siya, sariwa pa. So yung tunog nito ay siguro iba na, kaya yung tunog nito ika-cover din natin yung tunog niya, lalo na natin yung ganito. Kaya ito nakapang racing to, hindi naman tinatakbo sa kalsada to, tignan nyo naman. Talagang napanglaro talaga yan. Yan yung patunay niya na nilalaro talaga siya. Huling laro niya 2021 Suzuka Circuit. Kaya ikaw na nakapanood Suzuka Circuit, nakapaglaro din ako dyan. Yung nga lang ay simple training lang. So set out dun sa mga fans ko sa Suzuka Circuit, nakapaglaro ako dun. Isang bisis nga lang. So napakaganda. Ang laki ng tambutso niya, oh. Ano kaya yung tunog nito? Parang bum 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 bum. Parang yung tunog niya siguro parang Honda Civic. So, di ba? So, joke lang 'yun. So, yung tunog niya hindi ko alam. Kaya kung nagustuhan mo itong bike, like naman ang video natin. Dahil sa susunod na araw, pagkataon ay bubuksan natin yan. Pero ganda ng radiator nyo, bago pa siya, bago pa talaga. 2021 lang. Siguro mga naka isang buwan na rin siguro itong nakatambak dito. Yan ang tinanong ko yung may-ari dito kasi nga dahil dinimulish yung building, so kailangang ilabas. Napakagaling, kaya pala yan, iikot kayo sa bila, kaya pala may ganun. Kaya pala may ganyan. Ibig sabihin, akala ko design lang, may purpose pala yun. Grabe. Diba? Ibig sabihin parang may turbo to. Nang di ko alam.
So paki-comment nyo na lang kung alam nyo yun, bakit may ganun na kailangan. Diyan, no? Ay pang racing nga siya, pero kakaiba no. Kung may turbo to, yun ang hindi ko alam. Bakit may ganun, di ba? Akala ko pang kotse lang yun, pang Ferrari. Supercar, karamihan may ganyan. Pasukan ng hangin yan. So sa motor pala, ngayon ako nakita may ganyan. Kaya ikaw, kung nakakita ka na ba ng ganyan personal, may daanan ng hangin, pang turbo. Di ba? Kaya ito pa anong brand yan? Kaya malamang alam nyo na, kaya like na lang ng video natin ha. So yun, bago pa talaga yung pisa niya. Kung magkano yung presyo nito, tatanungin ko pa yung ayaw mo nun, nagmamayari ka ng isang motor sa Pilipinas na nakatakbo sa Suzuka circuit, diba? Maganda talaga yung forma niya, tignan mo naman dito lang yan na ulanan kasi isang buwan naman dito na katambak lang. Mamaya tatambakan natin dito kasama ng iba. So ganda. So ayan picture tayo. Okay, picture. Ayan. Picture natin yung mga pang cover yan. Masyado kasi mainit, di ko nakikita. So naman sa kabila, kukunin natin ang doon. Picture natin dito. Picture natin dito sa kabila. Forma ng big bike na to. Pang cover natin yan. Tignan mo naman kung naka dual disc brake. Diba? Yung radiator niya dun At saka nung kinuha nila to, may mga lalagyan silang tali kasi nga hindi nila pinapatakbo. Talagang ginamitan ng crane to. Ang bigat, grabe. So hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo at kung maaari ay paki-like naman ang video natin. At yung channel natin ay suportahan nyo dahil makikita nyo sa susunod na buwan ang pagbabago ng mga race boy natin sa Pilipinas. Lalo na dun sa lugar namin ay payayamanin ko. Dahil dito ko lang nalaman sa mundo ng mga halimaw kung ano ang tunay na kapangyarihan. Kaya, alam nyo yon, kailangan i-like nyo na at i-follow si Samurai Astig dito sa mundo ng mga halimaw. Shout out mga ka-Samurai Astig. Mga ka-Samurai Astig. So nakuha na natin to. Lang sa mga natin yan. Kay Boss Marsty Arsenal, saka kay Pare Koy, Pare Pio. Ayan pare. So nakuha na namin. Ang tagal, ang layo ng binayahin namin para makuha lang ito. So ayun lamang. So magandang gabi sa lahat mga Astig Samurai. So ngayon mga Astig Samurai ay andito na sa hideout natin yung unit na CBR 400cc. So ngayon ay babaklasin na natin yung mga clearings niya mga Astig Samurai, at para masimulan na natin ang pag-aayos nito mga Astig Samurai. So nakita niyo naman yan mga Astig Samurai. So talagang napakaganda ng CBR na to. So ngayon ay sisimulan na natin ang pagbaklas yan mga Astig Samurai. So dito mga Astig Samurai ay pabaklasin na natin yung ganito. So ayan. So talagang napaka-solid naman yung ganito niya. Napaka-ayos. Angas na eh. Nagulat. Paangas. Diba? So naman tayo sa kabila. Hindi na tayo doon. Nakita nyo naman yan mga Astig Samurai.
ba? So, samurai. So ayan mga samurai, so patanggalan natin yung cover, yung engine cover niya na tinatawag. So dito nga ay mga astig samurai, so makikita nyo na repair nila to, pero wala namang problema yan eh. Kasi tayo marunong naman tayo mag repair nyan, at saka mayroon din namang mga bagong pisa nito. So yung mga bagong pisa nito pwede din tayo makabili sa online. So ganun. So, ito naman yung kanyang ibaba. So yan, okay lang yan, mare-repair naman natin yan kasi kahit sa saang lugar mayroon namang fiberglass. So itatabi na natin itong mga astig samurai. Yan mga astig samurai, nakita nyo naman yan, no? Diba? So ayan yung makina ng CBR 400cc. Ayan, yan yung kanyang pinakailalim. So mga astig samurai, ang isusunod naman natin ngayon mabaklasin ay itong taas naman. So kailangan na natin mabaklas to. Baklasin na natin yung cover niya to. So dito meron siyang allen wrench. So baklasin natin yung allen wrench. Yan mga astig samurai. Yan na mga astig samurai. So baklasin na natin para masimulan na natin ayusin yung makina. So, yung minalaglag ng spacer. Meron siyang spacer sa loob mga yung spacer niya sa loob mga astig samurai. Ito yung loob niya. So, may spacer niya. Kaya dapat yung mga spacer na yun hindi na pinagalitan. So, ito natin sa kabila pa kasi astig samurai. Napaka-solid nito, no? Napaka-solid yung loob niya, mga astig samurai. Napakagaling naman. Napakagaling na pagkagawa. So ayan na siya mga astig samurai. Natanggalan natin ng cover. So dito ibig sabihin tinanggalan nila ng hose. So okay lang kasi yung hose na yan, tapos may wire yun sa kabila din, tanggal yung bracket. Tinanggalan nila ng itong mga plastic dito. Ibig sabihin hose dito, yung hose dito papunta dito wala. Yun. So okay lang yan yung hose na yan. Hanapan na lang natin yan. So ngayon ito naman yung niya. So nakakabilib itong CBR na to kasi yung CBR na to meron siyang daanan ng hangin mga kastig. So ito hugot natin to. So ito na mga kastig. So tanggalin din natin to. Siguro buo na lang yun. Patanggalin natin yung tangke niya mga casting. So ayan yung tangke niya mga casting, tatanggalin natin.
Tatanggal na rin natin yung tangke niya ngayon. So ito yung tangke niya mga kastig. So tinanggalan pala nila mga kastig ng gasolina. So ito yung likod niya. Ito yung likod niya oh. So hanapin natin yung bomba nito. Yung bomba niya sa ano, at least malinis yung tangke niya mga kastig para iwas sa mga kalawang, ganun. Okay. Mga astig samurai, so abangan nyo na lamang po ang susunod nating episode dito sa CRB 400cc. Maraming salamat mga kaastig mekaniko. Matane!